Ang LGSF po ay Local Government Support Fund. Ngunit sa nakakaraan, hindi po nagagamit ito masyado at kung saan napupunta yung pondong yan. Kaya ako po ay ang tawag ko sa sarili ko, laking local government po ako dahil siyam na taon ako naging governor ng Ilocos Norte. Nakita ko po ang paano ang patakbo pagka sa mga provincial level, sa mga municipal level, hanggat sa barangay. Kaya po sabi ko, siguro panahon na gamitin natin sa tama yung LGSF. Yan po ang pondo na nasa national government. Ang ginawa po namin ay lahat ng probinsya, lahat ng lungsod, lahat ng mga bayan ay kukuha po tayo dun sa pondong yan at ipinamimigay natin sa ating mga local government officials. Kasama doon sa programang yon, hindi lang po, siyempre yung pondo ibinababa natin sa local government officials, ngunit meron din kaming counting condition na kailangan kasama doon ang pagbigay ng mga 10 kilo na sako ng bigas sa mga lahat na nangangailangan. Yan pong listahan kung sino ang mabibigyan, sino ang matutulungan dito sa 10 kilo na sakong bigas ay kinukuha po namin sa ating mga local government officials, sa mga barangay official, sa mga mayor, sa mga governor, para alam po namin kung sino ang dapat makatanggap nito. At kailangan po niyo malaman, hindi lang po minsanan nito. Itong 10 kilo na bigas ay magbibigay kami 6 na beses kada taon. Bawat 2 buwan may 10 kilo ng bigas para naman matiyak natin ang food supply ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po ang gamit namin dito sa LGSF. At yung isa pang programa, nanggaling naman sa ibang pondo, Socio-Civic Program Fund, SCPF. Ito po ay ginamit naman namin para bigay sa mga barangay. At yung binibigay po natin, kagaya na napaliwanag, yung pong checking binigay ko sa ating ABC at saka kay Mayor, yan po ay para sa bawat barangay, makapagbigay po tayo ng 200 piso. 200,000 piso. Ang 200,000 piso na yon, meron kaming hinihingi sa mga barangay official na kalahati nun, 100,000 piso doon sa barangay ay ibigay sa mga gagawing presidential scholar. Tigda 20,000 piso ang bigay sa bawat scholar, kaya't bawat barangay magkakaroon tayo ng 5 presidential scholar. Kaya po ito ay dahil napakahalaga po na meron tayo magandang training ng ating mga kabataan, na may maganda silang pinag-aralan at para pagkatapos ng pagkapanahon na kami, lilipas din kami. Kaya kailangan nakaredy na kayo para pagsunod ninyo. Kayo magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya we have to have good training. Kailangan maganda ang inyong pag-aaral. Ang lagi kong nasabi ko doon sa ibang kasamahan ninyo sa labas, nag-orientation, ko sa kanila, gawin nyo mag-aral kayo na mabuti. Study hard. Talagang napakahalaga ang magandang edukasyon. Dahil, lagi kong sinasabi ito, dahil ito yung natutunan ko sa sarili kong buhay. Dahil kapag magandang naging edukasyon mo, nag-aral kayo ng mabuti, napakabigat na kayamanan yan na nasa sa inyo. At kahit ano pang mangyari sa inyo, hindi na makukuha yan sa inyo. Hindi pwedeng agawin, hindi pwedeng nananakawin, hindi pwedeng kunin sa inyo yan. Yang edukasyon na yan. At yan ang tutulong sa inyo habang buhay na matutulong sa inyong mga sarili at sa inyong mga magiging pamilya at sa mga barangay ninyo, sa komunidad ninyo. Kaya nakakatuwa na makita dito sa Gentry at sa Cavite at sa lahat ng Pilipinas ay magagawan po natin ng paraan upang tumulong. Natapat pa po dito sa krisis natin, na nangyari, yung oil crisis dahil sa gera nga, sa gitnang silangan, ay nagtataasan yung presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sasabay yung ibang mga bilihin. Kaya mabuti na lang at meron na tayong programang ito. Hindi namin ginawa ito dahil sa krisis. Ginawa talaga lang namin ito. Swerte lang tayo. Mahal talaga ng Diyos ang Pilipinas dahil naisabay ang ating programa. Kaya po, meron din binulong sa atin si
Ato, meron din binulong sa atin si SILG John Vic, na bukod pa rito, meron tayong bubuksan na branch ng PGH na ilang beds ito? How many beds? 200 beds. Meron tayong mag-groundbreaking daw kami. Itong Mayo na ito, isang PGH na ospital sa Carmona. Kaya ang title ni Sec John Vic, Secretary of All Local Governments, pero parang nauuna yung Cavite lagi. Nakakahalata na kami sa cabinet meeting, puro Cavite yung naririnig namin sa ating mabutihing secretary. Pero mabuti yan dahil dumalaki po ang populasyon ng Cavite. Tinatanong ko nga, sabi ko yung una kang tumakbo, Sec John Vic, ilan ang population, ilan ang botante mo nung una kang tumakbong gobernador? 1 million ang botante niya. Ngayon, 3 na. Magto 2.6, gano'n, 2.8. 2.8 million. Ang bilis ng progreso ng Cavite. Ang bilis talaga. Ang daming nangyayari. Ay, lumilipad lang kami at nasa daan kami. Ang dami naming nakita na pagbabago. At kaya kailangan naman suportahan ng national government. Kaya nandito po ang ating mga programa. Asahan po ninyo na walang katapusan ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang tumulong sa ating mga kababayan, upang maramdaman ng taong bayan ang mga programa ng hindi lamang po sa national government, kundi pati na sa local government. At sinasabi ko nga sa ating mga local government officials, pag tignan natin, medyo pilot project pa lang ito Kaya unang beses pa lang ito. Kung mapaganda natin ng mabuti ito at makita natin na magandang takbo, na fine-tune na natin at maayos ng pag-deliver ng serbisyo ng mga tulong sa ating mga kababayan, ay pipilitin natin na sa susunod na taon lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin. Kaya po, magtulungan po tayo lalong-lalo na sa ganitong klaseng mga araw na may hamon tayong hinaharap. Magtulungan po tayo. Pagka maayos ang ugnayan ng local government at saka national government, marami po nagagawa. At basta tayo ay ipalabas po natin ang ating ugaling Pilipino na may bayanihan, na may malasakit, na may pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay tayo po ay magiging matagumpay kahit ano pa ang mangyari. Maraming salamat po. Magandang maga po sa inyo.